Okay, good day po. Magandang umaga. Meron po tayo ngayon tanggap na Bosca na 1500 watts na 12 volts inverter. Ang issue po nito nung pinower on ko, yan po, nung nakikita nyo po nagbi-blink po siya ng red. Ibig sabihin po niyan, protect po siya. May kasama pong buzzer yun. So yung mga ganitong inverter po madalas hindi talaga nare-repair kasi SMD parts po yung gamit. Ngayon, ayan, magbabaka sakali po tayo na baka ma-repair natin. Kasi meron naman din tong mga hindi SMD parts na pyesa. So ayan, napakadami niyang tornilyo kung nakikita niyo po. Yan, may tatlo dyan sa magkabilang gilid. Yan po yung pinaka holder ng kanyang MOSFET tsaka diode. So ayan, tinanggal ko. Tatlo yan. Tapos yung pinakatakip dun sa magkabilang gilid, 4 na tornilyo, bali 8. Tapos yan, ginawa ko lang, tinanggal ko siya. Tinanggal ko yung mga wire. Yung kanyang heat separator na rubber, ayun, kung nakikita nyo yung dalawang gray. Pakitabi lang po dahil po wala po tayo pamalit na ganun, medyo mahirap maghanap. So ayan, kung nakikita nyo, meron siyang MOSFET dyan, 6. Tapos sa kabila may 6 na MOSFET din. Sa mga ganito kasing inverter, madalas binubura po yung number. Kaya po hindi ako masyadong nagre-repair ng ganito. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga ipapalit natin. So sa Bosca na brand, meron naman siyang nakasulat na number. So ayan, kaya sinubukan ko rin siyang repairin. So ayan, kung nakikita nyo po, tinetester ko isa-isa yung kanyang MOSFET. Ang pagtetester po ng MOSFET, ang tinetest lang po dyan, yung pin number 2 at yung pin number 3. Dapat po hindi po siya papalo ng baligtaran para po siyang diode. Ngayon, yung pong nakikita yung tinetester ko ngayon na yan, na dalawang magkasunod, yan po ay diode po na mukhang transistor. Mga fast recovery diode. Tapos may 4 siya na MOSFET ulit dun sa may kabilang side. Yun po yung ginagamit sa sa regulation ng voltage output niya. Dumaan po dyan yun bago pumunta po doon sa may saksakan ng ating 220. So ayan, nung nakita natin merong siyang shorted na isa. Pagka kasi ganyan 3 pair siya, pagka may shorted na isa dyan, lahat nung tatlo na katabi niya minsan nagiging shorted din kasi nasa isang linya lang sila yung tatlo na yon. Bale, kumbaga sa ating transistor, sa mga amplifier na ginagawa natin, meron tayong N tsaka P. Pero ito kasi ay N channel. So yan, transistor ko kung nakikita nyo, pin number 2 at pin number 3 shorted po siya. So yun, yun yung nakita kong shorted na isa. Tapos tinesting ko rin yung mga SMD parts niya dito sa may top side kasi yung parts niya ay SMD, so nandun yung hinang niya sa ibabaw. So yan, tinester ko pa rin isa-isa para sigurado tayo, kasi pag pinalitan ko yan agad at meron tayong shorted dyan, sigurado kung ipapalit natin masisira lang, sayang lang po yung pyesa. So ayan, nakita ko okay naman yung mga SMD parts na do, yung transistor, Zener diode, fast recovery diode, mga resistor, okay naman dun sa capacitor. Ayan, kumuha po ako ng isang pamalit, tignan nyo po, pin number 2 at pin number 3. Ayan po, pumalo siya, tas dapat hindi siya papalo. So ayan po, buo po yun. Ang number po niyan ay IRF na 740 po siya. So ayan, nakakuha tayo ng isa, pinalit natin. Dahil yun lang yung nakita natin shorted. Pwedeng yun lang din yung issue niya kung bakit nagbabuzzer siya at nakailaw siya ng protect na red. Dapat kasi yun, magbibip lang siya ng isa, then magkukulay green na, ibig sabihin ready na siya. So ayan, pinalitan lang natin. Tapos tanestar lang din natin ulit yung dahil hindi lang natin yung pin number 2. Tignan natin kung may shorted. So yun, nakita kong wala, hinina ko na rin yung ibang mga paapa. Ayan, as chinek ko rin, kung nakikita nyo yung pinit natin, yun yung metal yung kulay.
yung puti, yun yung mga dating parts niya. Yan, nakikita po ninyo, sinukat ko muna kung sakto ba yung pagbalik natin. Nung hindi, kinabila ko para sumakto yung butas, kasi kailangan magsakto yung butas niya doon sa metal na lock ng ating MOSFET. So ayan, kung nakikita po ninyo, tinarnilyo ko muna yung ating lock dun sa MOSFET, kasi pagka mga ganito po, minsan pagka nagte-testing po tayo, yung transistor nag-iinit. So pagka syempre wala siyang heatsink, ma-oversheet siya, masisira siya agad. So yan, ganyan po yung ginawa kong diskarte. Itinarnilyo ko po muna, inassemble ko. Ngayon kung talagang hindi siya mag-okay, mag-power on, susubukan natin ulit. Ganun lang naman yan eh. Pero siyempre, laging pag gumalaw tayo, dapat laging sigurado, laging safety. Kung nakikita po ninyo yan, tinornilyo ko na rin pati yung linya na 220. Kasi wala naman delay yan sa output. Pag on mo yan, power agad. Baka kung saan madikit, mag-short pa. So ayan, nassemble ko muna siya kahit tag-2 tornilyo, tapos tinanggal ko yung binding post niya. Tapos nilagay ko na yung black na wire sa negative at yung red na wire para naman sa positive. Yan, kung nakikita nyo. Tapos kinuha ko yung paborito kong power supply. Ayan, kung nakikita po ninyo yung ating pan-testing. Tapos kinabit ko po yung negative, alligator clip, tsaka yung ating positive na alligator clip. Ginawa ko po dyan, dinikit-dikit ko lang muna hanggang sa nakita ko naglabas ng output. Yan, 231 po kung nakikita nyo. Ibig sabihin po niyan, okay na. So ang ginawa ko po dito, tinanggal ko ulit yung 2 tornilyo dun sa likod para maibalik ko tong cover, kasi meron yang dyan guide para maipasok mo. Di mo siya may kakabit na nakatornilyo yung mga takip niya na yan sa magkabilang kilid. So ayan, inassemble ko na siya. Dahil nagkaroon naman na siya ng output, pwede ko na siya ngayong testingin. Yung po kasing power supply ko ay mababa lang, 12 amperes lang po yan. Tapos regulated pa. Dapat po kasi talaga battery yung pang-testing natin. So hindi ko na po siya napagtagal na ma-testing kung sakasakali. Kasi baka bumigay po yung ating power supply. 150 watts lang po kasi yun. Yan, kung nakikita po ninyo, naka-green na. Ibig sabihin, okay na po yan. Ibig sabihin, wala na po yung kanyang protect. So, ayan, kumuha ko ng clip pan. Ayan lang yung available ko na pwede mai-test. Tapos inon ko kung iikot siya. O, ayan, umikot na po siya. Ibig sabihin, may output na tayo. Yan po, kung nakikita po ninyo. Tapos, tinester ko po ulit kung ilan yung voltahe niya. Ayan, kung nakikita nyo, naka-green na po. Sabihin, okay na po yung ating inverter. So, ayan. 231 po yung kanyang output kung nakita nyo. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.